Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ngayong araw ay magsisimula po tayo sa panibagong libro. Ito ay mayroong 52 mga kabanata. At babasahin natin ang librong ito sa mga sumusunod na 3 buwan. Ito ay napakahirap na libro. Nang si Jeremiah ay lumalaki, ay ito ang kasagsagan ng huling 40 taon ng Juda. Ang ibig sabihin ng Jeremiah ay ang Diyos ang pumili. Kung kaya ang kabanata natin ngayong umaga ay binigyan natin ng pamagat na ang taong pinili ng Diyos. Sa buong buhay ng tao ay kailangan dapat itong isabuhay. Paano tayo magiging piniling tao ng Diyos? Unang section ay verse 1 to 10. Lampasan ang takot at magtrabaho kasama ang Diyos. Sa verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinabi at ginawa ni Jeremiah na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot sa lupain ni Benjamin. Si Jeremiah ay napili mula sa pamilya ng mga pari. Ang kanyang ama ay nagngangalang Hilkias. Siya ay isang punong pari noong araw na iyon. Makikita natin dito ang sitwasyon noong araw, na ang kanyang ama ay ang punong pari. Sila ay maluwalhating pamilya. At si Jeremiah ay napili mula sa pamilyang ito. Si Yahweh ay nagpayag sa kanya noong 13 taon ng paghahari sa Juda ni Haring Josias, anak ni Haring Amon. Si Haring Josias ay isang espesyal na hari. Minahal niya ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan at buong isip. Bago ang kanyang paghahari at matapos ang kanyang paghahari ay walang sino man ang naging tulad niya. Siya ay naging hari sa edad na 8. Dito sinabi ang 13 paghahari sa Juda ni Haring Josiah. Sa 12 taon ng kanyang paghahari ay nais niyang linisin ang templo ng Diyos, patayuin ito at ibalik ang lahat ng pista na ayon sa nais ng Panginoon. At doon ay may nakakita ng libro ng mga batas na mula sa Panginoon. Ang librong ito ay ibinigay kay Josiah. Si Josiah ay umiyak ng umiyak dahil napagtanto niya na ang bayan ng Israel ay labis na nagkasala sa Panginoon. Siya ay dumulog sa mga propeta at saka nagtanong kung ano ang dapat na kanilang gawin. Ang sinabi ng propeta ay hanggat sila'y
hihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at tatalikod sa mga ito, ang Diyos ay naroon sa kanilang kaligitnaan. Dito nagsimulang maglinis si Josiah ng templo ng Diyos at muli itong ayusin. Nangyari ito sa 12 taon ng paghahari ni Josiah. At sa ika-13 taon ay saka naman na tinawag si Jeremiah. Dito makikita natin ang pagbabago sa kaharian ng Israel saka naman ang pagdating ni Jeremiah. Ibinalik ng hari ang lahat ng mga pista at mga pagpupulong o pagtitipon na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Israel ay nasa maayos na kalagayan. Saka dumating ang pagtawag kay Jeremiah. Nagpahayag ang Panginoon kay Jeremiah ng ilang beses. Sinabi niya sa verse 4, bago ka pa ipinaglihi at pinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ito ang naging pagkakatawag ni Yahweh kay Jeremiah. Pagiging propeta man, leader, hukom o hari, ang lahat ay maaaring magkaroon ng takot sa tuwing sila ay tinatawag ng Diyos. Si Moses man din ay nagkaroon ng takot nang siya'y tinawag ni Yahweh. Siya'y natakot nang ang Panginoon ay nagalit sa kanya. Si Joshua man din ay nagkaroon ng takot. Kung matatandaan natin, sinabihan siya ni Moses ng Panginoon at ng mga tao na huwag matakot. Natural ito sa tao na magkaroon ng takot sa tuwing sila ay tinatawag ng Panginoon. Ngunit naroon pa rin ang pananabik kung kaya naman naroon ang pagpili ng Diyos. Unang punto, verse 1 to 10, lagpasan ang takot at kumilos kasama ang Diyos. Pagtanggumpayan ang takot. Ito ay napakalaking pagsubok. Kung hindi po natin malalagpasan ng takot, ay hindi rin natin malalampasan ng takot ang kamatayan. Nang binisita ng Panginoon si Samuel at sinabi sa kanya na ang pamilya ni Eli ay huhusgahan ng Panginoon, si Eli kung tutuusin ang nagpalaki kay Samuel, siyang punong pari nung panahon noon. At si Samuel ay sinabihan ng Panginoon sa tungkol sa kanyang paghuhusga kay Eli at sa kanyang pamilya. Sa parehong paraan, si Jeremiah ay ganun din. Nagkaroon siya ng takot nang siya ay kinausap ng Panginoon. Sabi niya sa verse 6, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Noong panahon na yon, upang ikaw ay maging pari, dapat kang maging 20 taon o kaya higit pa. Maaring nung panahon na ito ay hindi pa umabot sa 20 taon ang gulang ni Jeremiah.
Bata pa po ako, yun ang kanyang sambit. Kung tutuusin, maganda kung ikaw ay tinawag na ng Diyos mula pa pagkabata. Dahil ito'y nagbibigay daan upang ikaw ay makapaglingkod sa Diyos ng mas mahaba. Kung kaya naman si Jeremiah ay nakapaglingkod sa Diyos ng higit pa sa 40 taon. Sa 40 taon ay ginamit siya ng Diyos. At bilang bata pa ay wala siyang masyadong karanasan. Bakit ito maganda? Hindi siya matututo mula sa masamang paraan. Dahil habang tumatagal ang ating pamamalagi sa mundo, ay naaapektuhan din tayo ng mundo. Nagkakaroon ng korupsyon sa ating pag-iisip. Ako ay nagsimulang maglingkod full-time matapos ang ilang taon na pagtatrabaho sa marketplace. Sa aking pagtatrabaho sa simbahan ay kinailangan akong baguhin ng Diyos ng paulit-ulit at paunti-unti. Kung ano man ang iyong matututunan sa marketplace ay hindi maganda, kung kaya naman kailangan itong harapin at ayusin. Para kay Jeremiah, siya ay bata pa, wala pang gaanong karanasan, kung kaya naman hindi pa siya nadudungisan. At dahil siya ay bata pa, kanyang pinangawakan ng Diyos dahil wala pa siyang gaanong alam. Wala pa siyang gaanong alam, kung kaya naman ang kaya niya lamang gawin ay ang umasa sa Diyos. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na kung ikaw ay matanda na hindi ka gagamitin ng Diyos. Dahil si Moses man din ay naging ganap lamang na leader nang siya ay 80 taong gulang na. Ang pagiging bata sa paglilingkod ay mayroong magandang kaakibat at ganun din kung ikaw ay may gulang na. Tulad ng ating pagtatrabaho o sa unang beses na tayo magtatrabaho ay maraming bagay na hindi pa natin nalalaman. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay matututo po tayo at magkakaroon ng mas maayos na mga desisyon. Matapos sa pagtatrabaho ng kung ilang taon ay kailangan po nating matuto na magtrabaho ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit maaaring madungisan po tayo ng mundo, kung kaya naman dapat laging bumalik sa katotohanan na magtrabaho ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit ang sabi niya sa akin, verse 7, huwag mong sabihing bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag ka matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang punto ay wala po sa gulang. Ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos? Para kay Jeremiah, sinabi ng Diyos na ang kanyang trabaho ay magiging simple, ang kanyang misyon ay simple lamang.
ang pumunta siya sa taong sasabihin ng Diyos at ipahayag kung ano man ang kanyang sasabihin. Si Jeremiah ay tinawag upang sabihin lamang kung ano ang sinasabi ng Diyos. Tulad ng si Joshua ay tinawag ng Diyos at sinabi ng Panginoon sa kanya na pangunahan niya ang mga tao sa kanilang pagtawid sa Jordan. At si Joshua ay naghintay ng 3 araw. Ngunit walang nangyari. Hindi niya alam kung paano tatawid sa ilog ng Jordan, kung sila ba ay lalangoy o kaya gagawa ng bangka. Ngunit ang Diyos ay hindi nangusap sa kanya. Hanggang sa napagtanto niya na kailangan lamang nilang tumawid. Bitbitin ang tipan ang banal na tipan at sa kanilang pagtawid ay nahati ang Jordan. Sa parehong paraan, ang sinasabi ni Yahweh kay Jeremiah ay kailangan lamang niyang sabihin kung ano ang kanyang sinasabi. Huwag matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito, sabi sa verse 8. Ito ang sitwasyon na mayroon si Jeremiah noong panahon na iyon. Sinasabi ni Yahweh sa kanya na huwag niyang sabihin na siya ay bata pa. Ito ay nagsasabi na huwag po nating titignan ang sarili nating mga issue o kaya ay problema. Sa maraming beses o maraming pagkakataon ay nakatuon lamang po tayo sa ating mga problema. Ngunit ang lahat ng ito ay alam na ng Diyos. May mga pagkakataon na tingin natin ay mayroon tayong 30 mga marka, ngunit para sa Diyos ay maaring 5 lamang. Pinaalala ng Panginoon kay Jeremiah na huwag niyang sabihin bata pa siya dahil siya ay kasama ng Diyos. Kahit saan man siya magpunta, ang Diyos ay naroon. Kailangan po nating lagpasan ang ating mga takot at matutong kumilos kasama ang Diyos. Mangusap lamang sa mga taong itinuturo ng Diyos at sabihin kung anong kanyang sasabihin. Ito ang klarong misyon na ibinigay ng Panginoon kay Jeremiah. Ngayon, paano po tayo magiging taong pinili ng Diyos? Ikalawang punto sa kabanatang ito. Sa verse 9, pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi. At sinabi, ngayon ay binigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Verse 10. Ang ating Diyos ay higit pa sa mga bayan, mga bansa at mga tao. Kung kaya kailangan nating tandaan na kung ano man ang pinapagawa ng Diyos ay higit pa o kaya mas mataas pa sa mga bansa at mga taong ito. Ang sinasabi ng Diyos kay Jeremiah ay hindi lamang para sa isang probinsya o kaya isang lugar, bagkus ay tungkol sa buong kaharian, sa buong bayan ng Israel. Sa parehong paraan, tayo po ay tinawag ng Diyos para sa bansa. Sinabi niya dito, kapangyarihan na mangyaral sa mga bansa at kaharian
upang sila'y bunutin, ibagsak, wasakin at tapon, itayo at itanim. Noong panahon na yon ay hindi maunawaan ni Jeremiah ang sinasabi ng Panginoon. Ang lahat ay nagsisimula pa lamang na bumalik sa Diyos. Naibalik ang templo ng Panginoon at ito'y nalinisan. Ang mga pagtitipon, ang mga pista ay naibalik. Ngunit narito ang utos ng Diyos na kanyang ipapahayag o ipapangaral sa bansa at kaharian na sila'y bubunutin, ibabagsak, wawasakin, itatapon, itatayo at itatanim. Naroon ang takot sa puso ni Jeremiah pagdating sa mga bagay na kanyang dapat na ipahayag para sa bayan ng Israel. At sa 40 taon, sa loob ng 40 taon, ay pinakita ng Diyos sa kanya kung ano ang kanyang ibig sabihin. Para sa susunod na seksyon, bibigyan po natin ito ng subtitle na Mamuhay sa Espiritual na Realidad. Maaring tayo ay malito sa tuwing sinusunod natin ang Diyos. Ngunit ito ay magandang senyales. Maaring sinasabi ng Diyos ito ay maganda, ngunit naroon ang ating pakiramdam na hindi. Saka tayo lalong malilito kung ang natanggap ba natin mula sa Diyos ay tama. May mga pagkakataon na ang ating puso ay hindi matuwid, hindi makatuwiran, kung kaya ang ating pananaw ay baluktot din. Ipinapakita sa atin ng Diyos ang espiritual na realidad. Nais din niya na ipanalangin natin ito, ngunit hindi tayo nagsasalita. Hindi tayo nananalangin. Ito ay isang hamon para kay Jeremiah. Kailangan niyang mabuhay sa espiritual na realidad. Sinabi ng Diyos sa kanya ang dalawang importanteng mga bagay na kailangan niyang bigyan ng atensyon. Verse 11, tinanong ako ni Yahweh, Jeremiah, ano ang nakikita mo sa ngapo ng almendra? Sagot ko. Pinakita ng Diyos ang almendra. Ang almendra ay ang unang puno na maaring magbunga o kaya ay mamulaklak sa tuwing tagsibol. Sa verse 12, sinabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matupad ang aking mga sinasabi. Sa tuwing namumulaklak ang puno ng almendra, ito'y senyales na padating na ang tagsibol. Naging ganito ang paglalarawan ng Panginoon kay Jeremiah dahil hindi makapaniwala si Jeremiah sa pahayag na kanyang natanggap mula sa Diyos. Lalo na nang sinabi niya na ang bayan ng Israel ay kanyang bubunutin at ibabagsak, wawasakin at itatapon. Dahil ang kalagayan ng Israel noon ay maayos pa. Ngunit nais ni Yahweh na ipaalala kay Jeremiah na ang lahat ng ito ay matutupad. At sunod
na naipahayag sa kanya ay ang isang kalderong kumukulo ang laman at halos tumagilid na mula sa gawing hilaga. At sa verse 14, sinabi ng Panginoon, mararanasan ng lahat ng naninirahan sa lupaing ito ang isang pagkawasak na magmumula sa hilaga. Ang mga problema ay magmumula sa hilaga. Ang Israel ay haharap ng mga problema na mula sa hilaga. Sa simula ng paglilingkod ni Jeremiah ay natanggap na niya ang ganitong misyon o kaya ay pahayag. Ngunit para sa kanya ay tila walang kabuluhan ang mga ito. Ating ipagpalagay na maaaring matapos ang matanggap ang mga pagpapahayag na ito ay kanyang makikita ang kanyang ama na punong pari saka magsasabi sa kanya na aming tinaboy ang Diyos-Diyosan na ito, aming ginawa ang mga ito, at mayroong revival sa buong bayan, ngunit ganito ang pahayag na matatanggap ni Jeremiah mula sa Panginoon. Kanyang sasabihin, Itay, may mga kalamidad na darating sa Israel. Sa mata ng Diyos ay alam niya na si Josiah ay minamahal siya ng buong puso, isip at kalakasan. Alam din ito ni Jeremiah dahil nakikita niya ang kanyang ama na nagtatrabaho upang linisin ang templo at maibalik ang ugnayan ng Diyos sa mga taga-Israel. Ngunit sa isang banda ay natanggap ni Jeremiah ang pahayag mula sa Diyos ng Israel ay kanyang sisirain. Sa pisikal nilang mga mata ay nakikita nila ang revival sa Israel. Ngunit sa espiritual na realidad ay paparating ang pagsubok at ang paghuhusga ng Panginoon. Sa kanyang buong buhay ay malalaman niya na ang panghuhusga ay magmumula sa Panginoon. Kung kaya naman, ang unang pahayag na ibinigay ng Diyos ay ang sanga ng almendra upang maalala ni Jeremiah na ang bawat niyang sinasabi ay matutupad at mapapangyari. Tinanggal ni Josiah ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa buong lupain ng Israel, maging ang mga Diyos-Diyosan sa bawat mga tahanan. Sa Hong Kong ay may mga tahanan na naglalagay ng mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga bahay, maging sa Taiwan, maging sa mga malalaking mga templo. At noong panahon ni Josiah ay kanyang tatanggalin ang lahat ng ito.
Nang si Josiah ay tinawag, o sa paghahari ni Josiah ay dumating ang mensahe ni Jeremiah, ang mensahe ng Panginoon kay Jeremiah tungkol sa paparating na sakuna sa Israel. Matapos ang 18 taon, sa isang digmaan, si Josiah ay napatay ng isang paraon na mula sa Ehipto. Siya ay namatay o kaya'y pinatay ng isang paraon. Dito makikita natin na sinabi ng Diyos noong una na ang sakuna ay magmumula sa hilaga. Ngunit ang kamatayan ni Josiah ay nagmula sa hari na mula sa timog. Kung ikaw ang nakikinig, kung ikaw ay isang taong tumatanggap mula sa Diyos, maaaring magkaroon ka ng pagdududa pagdating sa kanyang mga salita. Ang mga kaharian noong araw ay may mga malaking digmaan. Kung kaya maging si Josiah ay napatay sa mga digmaang ito. Kung tutuusin, ang dapat na papatayin ng hari ng Egypt ay ang mula sa Assyria. Ngunit dumating ang mula taga Babylon at kanilang sinira ang Judah. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa mga kahariang ito. At 40 taon bago ang mga pangyayaring ito ay sinabi na ng Diyos kay Jeremiah na ang sakuna na mangyayari sa Judah o sa Israel ay magmumula sa hilaga. Mapapansin natin dito na nahihirapan o kaya'y nahihirapan si Jeremiah na ipahayag ang salita ng Diyos dahil sa pagbabago na nagaganap sa Israel. Napakahirap sa kanya na ibahagi ang sakuna na maaaring mangyari sa Israel. Sa verse 15, tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga. Darating silang lahat at ang kanilang mga hari maglalagay ng kani-kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem, sa paligid ng mga pader nito at sa ibang mga lungsod ng Judah. Paparusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Tumalikod sila sa akin, naghandog sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang mga kamay. Verse 16. Totoo nga na ibinalik ng Israel ni Josiah ang mga pagtitipon na ayon sa kalooban ng Diyos at kanilang sinira ang mga Diyos-Diyosan, ngunit ang kanilang mga puso ay naroon na nagpupuri pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Sa pisikal na aspeto ay tila gumagawa sila ng tama, ngunit nakikita ng Diyos ang dungis sa kanilang mga puso, kung kaya ang sakunang ito ay darating sa kanila. Sa
Sa verse 17, sinabi ng Diyos, humanda ka at magpakatatag, sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Humanda at magpakatatag. Sinasabi ng Diyos kay Jeremiah na huwag siyang matakot. Dahil kung siya'y matatakot, ay paniguradong mapapahiya lang din siya sa kanila. Kailangan niyang lampasan ang kanyang takot. Dahil kung hindi, ay mapapalibutan lamang siya ng pagdududa at takot. Verse 18, subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremiah, ang bawat isa sa buong Juda kasama ng mga hari, mga pinuno, mga pari at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Ang lahat ay lalabanan ka, sabi ng Diyos kay Jeremiah, ngunit huwag dapat siyang matakot. Ngunit hindi sila magtatagumpay, magiging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Ang mamuhay sa espiritual na realidad. Ngunit maaaring nagtatanong tayo, ano ang espiritual na realidad? Kailangan po nating manalangin at higit na magkaroon ng interaksyon o ugnayan sa Panginoon. Tayo ay dumulog sa Kanya at lalong magkaroon ng pananabik sa Kanya sa ating paglilingkod. Dumulog tayo sa Diyos kahit pa sa ating pagse-cell group, sa ating pag-awit, pagpili ng mga aawitin, at ang espiritual na realidad na mula sa Panginoon ay mapupunta sa ating isip at puso. Dito ay makukuha natin o mauunawaan natin kung ano ang nais na ipahayag ng Diyos. Ito ang pahayag ng Panginoon kay Jeremiah at maging sa atin. Tayo ay humanda at magpakatatag. Tayo ay dapat na mamuhay sa espiritual na realidad. Dahil kung hindi, ay magkakamali po tayo pagdating sa ating pagtugon at paghuhusga. Ipapakita ng Diyos sa atin kung paano nga ba tayo tumugon at mamuhay. Naway tulungan po tayo ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at magpuri.
Panginoon, kami ay naniniwala sa iyo. Kami ay mayroong pananampalataya sa iyo. Sa kahit anumang mga sitwasyon sa buhay, kami ay maniniwala at magtitiwala sa iyo. Ikaw ay aming pupurihin dahil ikaw ay mabuti. Mga bagay na hindi namin alam sa aming sarili ay iyon ang nalaman. Sa tuwing hindi namin alam kung paano pa umusad, ay alam mo na kung anong dapat namin gawin. Kilala mo na kami mula nang kami nasa sinapupunan pa lamang ng aming mga magulang. Mga kapatid, magkaroon tayo ng panandaliang pananahimik at tayo magnilay-nilay. Ang ating pagkakatawag ay bukod tangi. Tayo ay pinili na ng Diyos bago pa tayo pinaglihi at ipinanganak. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at amin pong binabalikan ang pagkakataon na kami ay naipaglihi pa sa aming sinapupunan ng aming ina at iyong sinasabi na kami ay iyon ang pinili. May ilan sa amin na maaaring hindi ninais at sa aming puso ay mayroong takot at sa sinapupunan pa lamang ay mayroon ng pag-iisip na hindi dapat ako narito. Panginoon, naway ibalik mo ang aming espiritu nang kami ay pinaglilihi pa lamang upang pagalingin kami. Panginoon, hinihiling namin ang iyong presensya sa sinapupunan ng aming mga ina. Maaaring naroon ang pakiramdam na tayo ay tinatanggihan at inaayawan, ngunit narito ang Espiritu ng Diyos na niyayakap tayo at pinagagaling. Sa takot, sa pakiramdam ng pagiging pag-isa, ay naroon ang liwanag na nagmumula sa Diyos, naroon ang kanyang presensya.
Pinaliliwanag ng Diyos ang sinapupunan na iyon upang matanggap natin ang kanyang pag-ibig. Sa sinapupunan pa lamang ay nakikita na natin ang Diyos. Sinasabi ng Diyos na ikaw ay mahal niya. Naway mapuno ka ng lakas ng loob ng katatagan, puso na malalampasan ang bawat takot at paghihirap, upang ikaw ay magtiwala sa Diyos puso na nagnanais ng salita ng Diyos, nananabik sa kanyang mga salita. Naway samahan ka ng Panginoon. Ang Diyos ay kasama mo. Bago pa man nalikha ang mundo, ay pinili ka na ng Diyos upang ikaw ay lumakad sa buhay kasama niya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking ipinoproklama ngayong araw ang kagalingan sa sinapupunan at iyong tanggapin ang kagalingan at katatagan na mula sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat nang ako ay nasa sinapupunan ng aking mag-ina, ay pinili mo na ako. Kahit ng aking kapanganakan ay hindi inaasahan, ang nais ng aking mga magulang ay anak na lalaki. At ako'y tinawag sa pangalan na dapat sanang lalaki. At ang bagay na ito na kanilang di inaasahan, nais ng aking mga magulang na magkaroon ng anak na lalaki. Pakiramdam ko na hindi ako nais at wala akong halaga. Ako ay tinatanggihan. Ngunit Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na umaasa upang ako'y mapanganak at maisilang sa mundong ito. Sa dami ng tao sa mundong ito ay pinili mo ako. Mula pa sa sinapupunan ay pinili at pinahalagahan mo na ako. Hinayaan mo akong maipanganak sa mundong ito. Sa sinapupunan ako ay mayroon ng takot. Ngunit ginamit mo ang iyong pag-ibig at kabutihan, maging liwanag, ang iyong katapatan upang samahan ako. At sa aking pamamalagi sa mundo ay naroon ang iyong liwanag. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng kaligtasan at hinayaan mong makilala ko ang Panginoong Hesus. Ikaw ang Diyos na nagmahal at namili sa akin. Panginoon, maraming salamat. Hindi mo lamang ako hinayaan na makaranas ng kaligtasan, ngunit pinili mo ako upang maging Levita. Ang pagkakatawag na ito ay napakaluwalhati. Sa aking pamilya, sa aking tribo ay ako lamang ang nag-iisang naglilingkod sa iyo at alam kong ito ang kalooban mo para sa akin. Upang ang kaligtasan ay madala sa aking pamilya at tribo. Panginoon, maraming salamat.
Panginoon, pinapupurihan ka namin sa aming buhay. Alam namin, O Diyos, na kung ano man ang iyong binigay ay may isa sa katuparan. Binigyan mo kami ng kapangyarihan na magtagumpay. Ang aming buhay ay maluwalhati at kakaiba. Sa harap mo, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin ang kaibahan na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagtulong upang aming mapagtagumpayan ang bawat kalungkutan. Mga kapatid, tayo ay dumulog sa Diyos, tayo ay tumayo at purihin natin ang Diyos dahil ang ating buhay ay pinagpala. At sa ating buhay, ang ating pagkakatawag ay ang purihin ang Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Walang anumang pagsubok ang dapat na makapaglayo sa atin sa Kanya. Tayo ay kakaiba. Sa ating pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos, ngayong umaga ay nagkaroon ng magandang demonstration si Pastor Cherry. Kamangha-mangha na ang Diyos ay mayroong plano para sa atin ayon sa ating mga pangalan. Ang aking pangalan ay mula sa pangalan ng Diyos-Diyosan. Ngunit na iba ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya maaari po nating gamitin ang ating mga pangalan upang magpasalamat sa Diyos. Ipagpasalamat natin ang ating mga pangalan at ang plano ng Diyos sa ating buhay ayon sa mga pangalang ito. Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Tinawag mo akong Hawin. Ito'y tila ordinaryong pangalan lamang. Na kahit ato pa bang aking gawin, ay mapupurihan kita. Panginoon, kahit na tinawag ako sa pangalan na inaasahan nila na magkaroon ng anak na lalaki, ngunit sinabi mo, Panginoon, na ako ay isang leader. Ito ay mula sa iyong kabutihan. Upang ako man din ay maging leader ng kabutihan. Panginoon, maraming salamat dahil ang pangalan ng lahat, kahit pa ang aming mga magulang ay hindi mananampalataya, ngunit alam namin, O Diyos, na mayroon kang kalooban sa amin o kaya plano sa amin ayon sa mga pangalan na ito. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ngayong umaga, alam namin, O Diyos, na kami ay iyong pinoprotektahan. Sa aming pagdedeklara na kami ay kumikilos kasama ka, kami ay iyong pinapatatag. Sinasabi mo sa amin na huwag kaming matakot dahil ikaw ay kasama namin. Huwag matakot sa mga problema dahil ikaw ay kasama namin. Huwag matakot sa sasabihin ng iba dahil kasama ka namin.
Panginoon, hindi dapat kami matakot. Kahit ano pa mang sabihin ng mga tao sa amin, o kaya'y aming inaayaw ng aming mga sarili, alam namin, O Diyos, na Ikaw ay kasama namin. Hindi dapat kami matakot dahil kasama ka namin. Ang emosyon man namin ay nasa taas o nasa ibaba, o ang mga paghihirap, mga sitwasyon sa aming buhay ay mahirap, ngunit alam namin, O Diyos, na Ikaw ay kasama namin. Ito ang sinasabi ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay maraming mga pangako para sa atin. Kung kaya kailangan nating mabuhay sa espiritual na realidad. Tulad ng kung paano tinuturuan ng Diyos si Jeremiah. Huwag po tayong tumingin sa material na mga bagay o sa secular na mundo. Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos at Kanyang pinapatatag. Sinasabihan na tumingin sa espiritual na realidad at maging integrated. Tayo po ay manalangin. Kung paano po tayo mabubuhay sa espiritual na realidad, dapat tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Humanap po tayo ng kapareha at maaari po nating ibahagi. Na kailangan nating magkaroon ng higit pang ugnayan sa Diyos.
Panginoon, sa pananalangin ng bawat kapatiran, ang katamaran sa pananalangin ay natatanggal. Muli tayo ay pumasok sa espiritual na realidad. At upang mapangyari ito ay kailangan namin makipag-ugnayan sa iyo. Ikaw ay buhay na Diyos at kilala mo kami. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nangungusap sa bawat kapatiran at sa kanilang pananalangin ay kami ay nananabik sa iyo. Online man o on-site, kami ay nananabik sa iyo. Sa spiritual na realidad, kami ay nagsasabi ng Amen. Na sa ganitong paraan dapat kami magpupuri at manalangin sa iyo. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Matapos po nating manalangin, maaari po tayong tumayo upang magpuri sa Panginoon. Naway punuin po tayo ng banal na Espiritu. Naway punuin tayo ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, Ikaw ay aming tinatanggap. Panginoon, bigyan mo kami ng espiritu ng pananalangin. Kahit anumang sabihin mo, Panginoon, na gagawin namin ay amin pong gagawin. Tayo ay maging iglesia na sumusunod sa tinig ng Diyos. Kung saan man kami padala, O Diyos, ay doon kami pupunta. At kung saan kami dapat na magtanim ng puno ng buhay, ay doon po kami pupunta. Naway maging bukas kami, O Diyos, sa pagsunod. So verse 18 at 19. Subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremiah, ang bawat isa sa buong Juda, kasama ng mga hari, mga pinuno, mga pari at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Tayo atin pong ipanalangin ang 611.
Panginoon, naway iyong gamitin ang simbahang ito. Nang kami ay unang dumating sa Hong Kong ay walang anumang simbahan ang nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit ang ating iglesia ay nakikinig sa pangungusap ng Diyos at ngayon nga ay nasa pahayag na po tayo o sa ating pagkakatawag sa pagtatanim ng puno ng buhay. Nagkaroon ng magandang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, magandang ugnayan sa pagitan ng mga mag-asawa at maging sa pagitan ng tao at ng otoridad. Ito ay hindi madaling gawin dahil tayo ay nakakaranas pa rin ng maraming mga pag-atake, ngunit pinapangako ng Diyos na tayo ay kanyang tutulungan at ililigtas. Kailangan po ng ating iglesia ang panalangin ng bawat isa. Naway protektahan ng Diyos ang 611 upang tayo ay kanyang maitatag. Panginoon, hindi po namin gagamitin ang aming sariling pananaw upang tignan ang aming mga sarili. Bagkus ay tatanggamin po namin ang iyong pananaw para sa iglesyang ito. Ang iglesyang ito ay iyong tinanim. Panginoon, iyong patataghin ang simbahang ito. Ang iyong presensya ay nasa iglesyang ito. Ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Panginoon, iligtas mo kami. Panginoon, pinupuri ka namin, pinupuri kita. Dahil ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga salita, kami ay susunod sa iyo, kami ay pangahawakan po namin ang iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng mga salita ni Jeremiah. Bigyan mo kami ng pananabik, O Panginoon, natanggapin ang iyong mga salita. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang bawat isa na mamuhay sa espiritual na realidad, magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon, magkaroon ng maayos na ugnayan sa Kanya. Ang lahat ay masasakatuparan. Aking pinagpapala ang lahat kahit saan man kayo magpunta ay naroon ang kapayapaan ng Diyos. Ito ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang